Paano ka magiging right person para magkaroon ka ng tremendous success sa buhay mo? Una nating i-discuss sa pagiging right person ay yung pagkakaroon ng right mindset. Pagkakaroon ng right mindset. Alam niyo ba na iba-iba tayo ng mindset? Pwedeng ikaw ang nakikita mo doon sa isang pangyayari ay problem, pero ang isang tao ang nakikita niya doon sa pangyayari ay opportunity. Gaya nga ng sinasabi ko palagi, are you the type of person that sees opportunity in every problem? Or are you the types of person that sees problem even if there's an opportunity already? That's right mindset. Nakikita mo ba yung glass as half empty or half full? Yan ang perspective, yan ang pagkakaroon ng tamang mindset. Kapag may problemang nangyari sa'yo, o kapag halimbawa, ay sir, ang dami kong utang, hindi ko magagawa yan, hindi ko mapagpapatuloy na ang real estate. Ibig sabihin, nakikita mo yung problema mo na mas malaki kumpara dun sa opportunity. Pero what if ang perspective mo ay makita mo yung opportunity, sir, dahil meron akong problema, dahil ang dami kong utang, yan ang reason ko, yan ang motivation ko, yan ang driving force ko para mag-real estate, para mag-continue. Yan ang kaibahan ng dalawang tao. Nakikita mo yung problema, kaya ka titigil ka sa bagay na magpapaunlad sa'yo, or gagawin mong motivation yung mga problema mo para umusad at mag-continue sa bagay na pwedeng magpaunlad sa'yo. I remember a story nga, no? One of the books na nabasa ko na dalawang magkapatid, ang tatay nila naging kriminal. Naging kriminal. Guess what? Ano nangyari sa dalawang magkapatid? Kambal yata. I remember ka, parang kambal yun. Yung isa, naging kriminal, nakulong. Yung isa, nagsaksid sa buhay. Same environment, same situation, same role model, pero magkaiba ang kinilabasan ng parehong magkapatid. Why? Because of mindset, because of perspective. Maybe yung isa, ang kanyang mentality pananaw sa buhay ay, criminal yung tatay ko. Okay lang ako maging criminal. Pwedeng ganon. Yung isa naman, dahil yung tatay ko ganito, ayokong magaya doon sa kanya. Magiging role model ako para sa future na family ko at magtatagumpay ako sa buhay. Marami bang kwentong ganyan? Yes, maraming kwentong ganyan. Napaka-importante ng pagkakaroon ng right mindset. At kailangan magkaroon tayo ng tamang pananaw. Sample na lang, maybe sa mga agent, or maybe right now ikaw ay ahente, regardless kung real estate or what, na-agent ka ng client, o pinagpalit ka ng client sa iba, o nasulot yung client mo. How do you see it? Yung ganong experience. Do you see it na ito ay hindrance na para mag-continue ka? Sir, ang hirap naman pala. Dito pala sa pagbebenta, naiindiyan. Dito pala sa pagbebenta, nasusulutan. Or gawin mo yung reason na maybe right now, hindi pa siguro nila ako nakikitaan na pwede nila akong pagkatiwalaan because kulang pa ako ng skills, kulang pa ako talaga ng confidence. Kaya dapat continuously akong mag-aral, continuously improve ko yung sarili ko para sa mga susunod na kausap kong client na deserving ako dun sa serbisyo na sila ay kunin ako bilang kanilang ahente. Di ba? So, ganun po ang pagkakaroon ng tamang mindset. Okay? Pangalawa, sa bilang isang right person, paano ka magiging right person? Una, kailangan may right mentality ka, right mindset ka. Pangalawa, skill set. Ito na nga yung willingness mong matuto. Willingness mong matuto. Ang mindset, pwede lang maging model yan. Diba? Pwede mong pwede kang maging inspiration sa iba para ma-shape ang kanilang mindset. Pero sila yung magbabago ng sarili nila. Ang skill set na tutunan, it's learnable. Kumbaga parang
Halimbawa, ang selling skills, natututunan yan. Marami, sir, nahiya kasi ako magbenta. Sir, kasi hindi ako marunong mag-video. Sir, hindi kasi ako marunong magsalita. Well, edi aralin mo. Di ba? Hindi ka marunong, edi aralin mo. Lahat ba naging marunong agad? Di ba? Hindi naman. Lahat ba magaling na agad dun sa isang bagay? Ang pinaka, ano ko nga, ang pinaka sarcastic ko nga na example, yung sugalero ba, dati bang sugalero na yon o nagsimula muna na aralin niya yung pagsusugal? Di ba araw-araw niyang ginagawa yun? Kaya naging magaling siya dun sa bagay na yun, which is sa negative na way, no? So, ganun din. So, kung araw-araw mong ginagawa yan, na-stretch yung muscle mo, yung learning muscle mo, matututunan mo yun through time. Nahiya ka makipag-usap, eh di makipag-usap ka sa mga kamag-anak mo muna, di ba? Magkaroon ka ng conversation with them hanggang sa ma-develop mo na yung mawawala na yung hiya mo. Hindi walang hiya, no? Kung hindi, mawawala na yung hiya mo kasi nga, you are confidence. Kasi ang confidence comes from competence. Darating yung panahon, pag naging competent ka na, dahil alam mo yung bagay na yun, magkakaroon ka ng confidence pagdating doon. At yan ang pagkakaroon ng right skill set. Pangatlo, sa vehicle na, hindi pala, sa ating magiging tagumpay sa pagkakaroon ng right person ay yung right attitude. Sabi nga, it's not your aptitude but your attitude that determines your altitude. O kasabihan yan, alam nyo yan, o pinag-aaralan natin yan. Hindi ang ating aptitude, kung hindi ang ating attitude ang magdidetermine ng altitude. Real estate na lang, sample natin. Ilan na ba ang sumubok sa real estate, then eventually nag-quit? Dahil wala silang persistence, wala silang patience doon sa kanilang ginagawa. Nakaranas ng failure, nakaranas ng disappointments, nakaranas ng challenges, wala na, nag-quit na. Hindi yun ang attitude ng nagtatagumpay na tao. Ang attitude ng tao, ng nagtatagumpay na tao ay merong patience, merong persistence. No, may commitment. Paglalaban ko to, ito yung gagawin ko. 'Di ba? Or maybe in a way na like for example, attitude na okay, alam ko naman 'yan eh. Alam ko na 'yan, sir. Alam ko na 'yan, Sir Ralph. Pero iba ang alam sa gagawin ang alam. Magkaiba po 'yon. Alam mo na nga, pero bakit hindi mo ginagawa? Again, it will boils down again sa mindset, sa perspective. Maraming ganyan. Ang galing, matalino, may kakayahan, may talento. Maraming alam. Pero hindi ginagawa yung kanilang alam. Hindi yun magiging outcome. Because the bridge of our results, between our results and our thoughts, is actions. Is action. Wala pong mangyayari. Kahit alam mo yan, kung hindi mo gagawin yan, hindi ka magkakaroon ng benta. Kung halimbawa, nasa sales ka, sir, alam ko naman magbenta eh. Eh, ang tanong, ginagawa mo bang magbenta? Nagma-marketing ka ba? Nagpo-post ka ba? Inaaral mo ba kung paano yung style of maybe some strategies or ibang ideas of marketing? 'Di ba? O hindi ka nga alam mo nga pero bakit hindi mo ginagawa? Alam mo, hindi ka naman nakikita sa site. 'Di ba? So, importante po ang pagkakaroon ng attitude. Yan ang parte ng pagiging right person mo. Kaya ngayon diniscuss ko right now, right environment, right vehicle. Tingnan mo kung mabagal yung vehicle mo, and right person ikaw mismo. Kahit meron kang tamang support environment, kahit meron kang right vehicle right now, pero kung hindi ikaw ang right person, matatagalan ka sa journey mo sa tagumpay. And the clock is ticking. Ako 40 years old na ako, magpo-41 na ako this year. Pero parang kailan lang nung teenager ako. Parang kailan lang, no? 20s, 30s. Pero ang bilis ng panahon. Yung panahon na wala kang ginagawa or nag-stop ka because of some factors, eh yun din yung panahon na naubos sa'yo para ipaglaban mo yung pangarap mo. Para ipaglaban mo yung pangarap mo. In connection na rin sa pagkakaroon ng pagiging right person, ito yung magiging alas mo
para mas magtagumpay ka pa sa buhay. Number 1, outwork. Ibig sabihin ng outwork, kung ang iba nagtatrabaho lang sila ng 8 hours, bakit hindi mo dagdagan ang ibinibigay mo na oras? Maybe nagtatrabaho ka right now 8 hours. After 8 hours, ginagawa mo naman yung part-time income opportunity mo o part-time business mo. Kung iba 8 hours, ikaw 10 hours or maybe 12 hours. And you do it consistently, 'di ba? Continuously through time, months, years, and you will be ahead of your time. I remember sa concept ng outwork, ang kung familiar kayo sa NBA, no? The late Kobe Bryant, Mamba mentality. Si Kobe Bryant, meron siyang like 4 a.m. 4 a.m. nagsisimula na siyang mag-workout. Ganun siya ka-ahead sa kanyang competition. And of course, syempre, Kobe Bryant is one of the best NBA player ever. Because of that mentality. Hindi daw siya sobrang athletic. Mas meron pang athletic sa kanya. Hindi rin siya sobrang bilis. Meron pang mas mabibilis sa kanya. Hindi rin siya sobrang galing. Mas meron pang magagaling. Pero, ang naging edge niya ay yung kanyang work ethic. Outwork. He outworked his competition. He outworked his competition. Pangalawa, out-improve. Out-improve. Paano ba out-improve? Continuously nag-i-improve ka every single day. Ano ba yung natutunan mong bago ngayong araw? After college, halos nakalimutan natin majority of our learnings. Pero after college, ilan ba sa atin ang nag-attempt na magbasa ng libro, ng isang libro? Ilan ba sa atin ang nag-push through maybe ng another course? Of course, syempre mga meron, no? Pero ilan ang percentage? Majority ng nakatapos ng college, never nang humawak ng libro after it. So, kailangan mo mag-improve through time. Kasi, yun ang maging alas mo. Improve in your personality, improve in your knowledge, improve in your skills. Kailangan continuously nag-improve ka. Ako, every single day, ano kaya yung pwede kong matutunan? Ano kaya pwede ko pang i-implement? Ano kaya yung pwede namin gawin? Para mag-improve kami as a team, para mag-improve ako as a person. Of course, syempre kasama dyan yung pagbabasa. Ano kasama dyan? Yung pagbabasa, pag-search, panonood ng mga video topics, kasama dyan. Pag-attend ng mga seminars, kasama dyan. No? Kailangan continuously nag-improve ka. Out-strategize. Ano ba ang out-strategize? Madalas, kung hindi ka continuously nag-improve, pwede kang ma-out-strategize kung saan ka mang industry. Pwedeng ikaw ay left behind na sa mga strategies. Napansin ko, nung after pandemic, no? Karamihan online. Napag-iwanan yung mga hindi naka-adapt ng online. Napag-iwanan ang mga hindi naka-adapt ng online. So kung hindi ka mag-a-adapt sa new technological advancement, like sa social media, like sa internet, pwede ka mapagkaiwanan. And even ako halimbawa, continuously pa rin akong ga-attend ng seminars, ano ba yung pwede naming matutunan pa, ma-incorporate dito sa ginagawa namin, ano pa ba yung improvements, ano yung updates dito. Para yung strategy namin, ma-hone namin, ma-refine namin, mas ma-improve pa namin. Kaya importante yung strategy. And panghuli, outlast. Outlast. Ang totoong labanan ng buhay ay hindi pabilisan. Ang totoong labanan ng tagumpay ay hindi pabilisan, kung hindi patagalan. Hindi ito gaya ng mag-boyfriend, mag-girlfriend na teenager na mabilis magpalit ng boyfriend, mabilis magpalit ng girlfriend. Ang totoong journey ng tagumpay sa buhay ay parang pagpapakasal. Outlast. Pinramis mo na nandyan ka sa mahabang panahon at ipaglalaban mo yan sa mahabang panahon. Hindi ka magkukwit. Pwedeng i-quit mo yung mga ways mo, pwedeng i-quit mo yung mga strategy mo to get there, but you will not quit your dream. Pwedeng mag-quit lang yung iba mong mga ideas, pwedeng mabago, pero your dreams, hindi mo yun i-quit. At ipagpapatuloy mo ito forever habang buhay ka.